A day in my life as a freelancer. Hi, my name is AB, 21 years old, and I am a freelancer. So, as a freelancer, saan ba napupunta yung oras ko araw-araw? Sa umaga, nagme-meditate ako to start my day. And para na rin makapag-isip-isip pa ng mga dapat ko pang gagawin. At sobrang helpful ng meditation, lalong-lalo na sa mental natin. Kasi kapag nagme-meditate ako, dun nagpapasukan yung mga ideas. Kaya I really suggest na mag-meditate kayo araw-araw for your health. At ang pinaka-the best talaga na meditation tuwing umaga is pray. At after kong mag-meditate, nagbabasa na ako ng mga libro. At ang binabasa ko pala dito is Cash Flow Quadrant. Sobrang helpful din ng pagbabasa tuwing umaga kasi marami ka pang mas matututunan na knowledge and literal na mas mag-e-expand pa yung context mo. At after kong mag-meditate at magbasa ng libro, ayan na yung breakfast ko. Hanggang sa naging sikat na yung freelancing. At na-curious ako kung paano ba yung freelancing. Nag-search ako sa mga YouTube, sa TikTok, and talagang pinag-aralan ko siya. Pero ang isa sa mga problema ko, wala pa akong skills, kaya nag-aral pa ako ng mga service and skill ko talaga na i-offer sa mga clients. Nag-invest ako ng maraming oras. Pinag-aralan ko talaga yung freelancing. Bumili pa ako ng course para mapag-aralan ko yung i-offer ko na service. And nung natuto na ako kung ano ba yung service na i-offer ko, ang ginawa ko is kumuha na ako ng mga client. And ang problema lang, at dito pa talaga ako mas tumagal, dahil yung mga prospect clients na lumalapit sa akin, and yung mga pinag-applyan ko, hindi ko sila nakukuha or na-onboard kasi ang pinaka-problema ko pala ay hindi ako nag-aral kung paano mag-close deal. Hindi ko pinag-aralan kung paano ba mag-negotiate. Hindi ko pinag-aralan paano ba i-present yung sarili ko sa mga clients. At dito talaga ako mas nahirapan at pinaka-mistake ko talaga yung hindi ko pinag-aralan unang-una yung closing deal. At ang pinaka-problema ko pa is natatakot ako na ma-reject ako ng clients. At ang mali ko pa ay nagme-memorize ako ng maraming script. Kasi marami na talaga akong nare-receive na mga prospect client ko. And ang kulang na lang paano ko sila i-onboard. At yun talaga yung pinaka-problema ko, hindi ako marunong paano mag-close deal. At ang pagkakamali ko pa, yung close deal ko sila sa chat mismo. At ayun, hindi ko sila nakukuha. Kaya natuto ako doon sa mga mistake ko na yon. At ayun, hapon na. And kitang-kita yung sunset dito sa bahay namin araw-araw. Ayan. At sobrang daming puno dahil nasa probinsya po tayo. Hanggang sa nakilala ko yung mentor ko. And marami akong natutunan sa kanya. Tinuruan ako about closing deal. Hanggang sa nagka-confident na ako kung paano ba mag-close deal. Hanggang sa naka-attract pa ako ng client. At dahil sa freelancing, may mga nabili na ako na mga assets. Kaya sa mga freelancers dyan na katulad ko, tuloy lang. Alam naman natin na sobrang hirap talaga kumita. Pero sobrang rewarding kapag lahat ng mga pagtitiis, sakripisyo, merong kapalit. Basta laban lang, wag na wag susuko.
Dahil sa una lang naman, mahirap.